Magandang araw po, ako po si Rosan de la Cruz at ito ang Reforma. Dito sa ating programa, tututukan natin ang mga institusyon at ahensya sa tatlong sangay ng gobyerno. Maayos ba ang pagpapatakbo ng mga ito o kailangan bang baguhin para mapaganda ang kanilang serbisyo sa mga Pilipino? Sa aming episode ngayong linggo, sisilipin natin ang paglindol na naranasan ng ating bansa. Noong nakarang linggo, dalawang malakas na lindol ang naganap sa Eastern Mindanao. Bukod pa rito, ilang mga pagyanig na rin ang naranasan sa iba't ibang sulok ng bansa. Kumusta ba ang naging epekto nito? At ano ang mga paghahanda pang ginawa ng ating mga otoridad? Tatanungin natin sina Ginoong Ronald Anthony Briol, Information Officer ng Office of Civil Defense Caraga, at Ginoong John Larry Deximo, Senior Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Department of Science and Technology. Magandang araw po, sirs. Good afternoon po. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming paanyaya. No? Magsimula po tayo kay Sir Ronald. Can you give us a brief overview kung ano po yung mga naranasan nating lindol nitong nakaraang weekend? Magandang hapon po sa ating lahat. Based po dun sa Earthquake Information number 3 dated December 2, 2023 na inisyu po ng USCG Box, isa pong magnitude 7.4 earthquake ang naramdaman dito sa Caraga region with the municipality of Hinatuan, Surigao del Sur as the center or the epicenter of the earthquake. So, subsequently, a tsunami warning was issued in the entire province of Surigao del Sur, causing an immediate evacuation of families living in the coastal areas. So, with that, ma'am, the Caraga RDRM Emergency Operations Center is now activated to red alert status in joining the different line EGCs from DSWD, DPWH, DILG, PNP, AFP, BFP, and Philippine Coast Guard to render duty services at the operation center. So a series of aftershocks jolted Surigao del Sur, particularly the municipalities of Hinatuan and Caguait with a depth of 1 kilometer, whereas another magnitude 5.6 earthquake occurred in the same area at 5:43 p.m. on December 4. Ito na po yung magnitude 6.8 earthquake occurred in Caguait. As a result po, ma'am, nung dalawang earthquakes na yon, yung affected populations po natin, let's start with the LGUs. We have 5 provinces, 6 cities, at saka 44 municipalities. Sa affected population naman po, we have 132,160 families or 526,329 persons. Sa evacuation naman po, we have recorded evacuees 67,165 families or 273,268 families. So as of reporting time po, all evacuees are already returned home. Sa casualty naman po, meron tayong naitala na 2 at saka yung sa injuries naman po is 38. Sir, kamusta yung maliban dun sa nakabalik na yung mga evacuees, no? Ano ang ginagawa, anong mga updates dun sa mga lugar na naapektuhan ng lindol? Sa ngayon po, ma'am, we are still in constant coordination with our local government units. So meron po tayong mga ginagawa doon na mga pagmumonitor sa kanila. We are doing the situational reports for the in consideration of the situational reports. As of now din po, ma'am, yung ating pong RDRNC Ardana team is naghahanda na po sila, ma'am, for the deployment po bukas to conduct in-depth Ardana assessment po. And also yung ating regional director ng OCD Caraga, si Director Lisa R. Mason, nag-conduct din po siya ng ocular assessment or visit sa municipality of Hinatuan, Surigao del Sur, and also nag-facilitate din ng necessary assessment for the identification of priority needs of the affected areas in the region. Then kahapon po, ma'am, nag-conduct po tayo ng full council meeting ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, of which binigyan po natin ng priority during that meeting is yung what are the response at saka yung mga needs na kinakailangan natin na ipaabot doon sa mga apektadong
tao sa probinsya po ng Surigao del Sur. So yun po yung mga ginagawa natin dito sa ating Regional Disaster Reduction and Management Council Emergency Operation Center po. Maraming salamat, sir. Sir John Larry, dito naman tayo, no? Yung pagdating naman sa mga behavior o yung characteristic ng mga lindol, madalas bang mangyari yung mga magkakahiwalay na lindol nito, katulad nito, sa dalawang lugar na malapit sa isa't isa? Meron ba tayong pag-aaral bakit nagaganap ito? Good afternoon po sa lahat po ng tagapakinig, no. Yung nangyari po sa Surigao del Sur at mga kalapit na lalawigan na kung saan nakakaranas po ngayon ng mga paglindol at kasama na po dyan yung mga aftershock ay dahil sila po ay matatagpuan sa isang seismically active na rehiyon dito sa Pilipinas. Isa po yung rehiyon na yon na aktibo pagdating sa mga paglindol, no. So ang pagkakaroon ng mga active faults at trenches tulad ng Philippine Fault tsaka yung segment ng Philippine Trench, no, na kung saan ito ay sanhi ng pagbuo ng mga seismic events o mga earthquakes na nangyayari po sa kasalukuyan. At bukod pa rito ay may mga local faults po, no, na malalapit po sa lugar at ilang po ay posibleng nabaon ng mga recent deposits, kaya may kakayahan po itong magdulot ng maliliit hanggang sa malakas po na paglindol po sa lugar. Sir John Larry, pero ito, tinuturing natin na magkahiwalay na lindol ito, no? Yung tumama sa Kagwait at Hinatuan, hindi aftershocks yung nangyari sa kanila na 6.8 at 7.4? Opo. Yung nangyari po nung December 2, nung alas 10 ng gabi, almost 11 ng gabi. It's another event dun sa nangyari po nung December 4 na magnitude 6.8. So magkaibang source po o yung nag-generate po ng paglindol ng nangyaring lindol po sa lugar. Tuwad po, no, sa kasaysayan ng Pilipinas, may ilang malalakas na lindol na nagdulot ng malaking pinsala. Kabilang dito yung mga kasama sa inyong website, no, yung Kasiguran earthquake noong 1968, yung Ragay Gulf earthquake 1973, Moro Gulf earthquake 1976, yung Luzon Lawag earthquake 1983 at yung Bohol noong 1990. Malaki po ba yung tsansa na maulit yung mga ganito kalakas na paglindol? Handa na ba tayo para dito? Opo, mataas po yung tsansa na ang mga nangyari po sa nakaraan ay posible pong mangyari po ulit sa kasalukuyan. So ito na, base po sa pag-aaral, may mga yung ating mga scientists at mga seismologists at geologists, inaaral po nila ito kung ilang taon bago ulit mangyari yung mga paggalaw base po sa mga ginawang study na ginawa po sa lugar na yan, yung tinatawag nating paleoseismology. Ano po yung mga naisagawa na nating paghahanda para mabawasan yung pinsalang idudulot na dala nitong The Big One? In terms po yung sa paghahanda po natin na related po sa paglindol, meron po tayong yung sa kasalukuyan pong nangyayari ngayong paglindol sa Surigao, meron po tayong dinispatch na QRT or Quick Response Team sa lugar para i-investigate po yung nangyaring paglindol po sa area, no. At yung mga objectives po ng mga dineploy po nating kung bakit po sila nandyan sa lugar ay para po i-assess at i-validate po yung iba't ibang areas kung saan nagkaroon po ng damage as casualties dyan sa lugar, at ma-document po at ma-evaluate po yung extent and severity associated po ng hazards, at bigay din ng recommendation sa local government units dun sa mga areas severely affected by the earthquake, at para ma-improve na din po natin yung tinatawag nating early warning system, specifically for tsunami monitoring.
Sir Ronald, para sa inyo naman po, ano po yung mga preparations na ginagawa nyo para mabawasan nga yung mga ganitong pinsalang dulot, pwedeng may idulot ng, lalo na kapag naghahanda tayo para sa the big one? Yes po, ma'am. Part po ng ating disaster preparedness activity is yung pong pag-conduct po natin ng quarterly nationwide simultaneous earthquake drill. So, 4 beses po yun sa isang taon. Just recently, yung sa fourth quarter na NSED po, ma'am, ang aming po scenario doon na in-inject sa ating mga local government units at saka sa ating mga mamamayan is yung pong tsunami-genic po na type ng earthquake, of which pwedeng mag-generate ng isang tsunami yung malakas na lindol. Doon po namin yun ginanap sa Tandag City as the ceremonial site. So ngayon po, we are experiencing 7.4 magnitude earthquake doon po sa Surigao del Sur. So yun po, nakita po natin yung interoperability ng different line agencies and the local government units. Mas madali, maaga po yung paggawa nila ng kanilang preemptive evacuation after po na ma-receive po yung tsunami alert coming from the warning agencies. So nakikita po natin yung kahandaan ng ating mga local government units at saka yung kooperasyon din po ng mga tao para po maging ligtas sila sa panahon po ng sakuna. Despite of the limited resources that we have, naging creative po sila para po mas maging efficient at mas ligtas po yung mamamayan, especially yun po sa mga tao na living near the coastal areas. Sir Ronald, maliban dito sa mga earthquake drill, no, ano yung mga kailangan ihanda ng mga tao sa mga kani-kanila mga tahanan? Katulad ng mga first aid kit, yung mga, or sa mga establishments, ano po yung mga kailangan nilang ihanda para if ever na dumating man yung mga ganitong sakuna? Yes po, ma'am. So, before po sa yung lindol, marapatin po natin na magkaroon po tayo ng tinatawag na go bag. Kung inyo pong naalala, meron pong go bag na promote si OCD. Kasi ito pong go bag na ito po yung gagamitin natin sakaling may mga emerhensiya. So, naka-enclose or nakasilid doon sa go bag na yon ay yung mga medical kits, saka meron din po tayong mga na-stored na pagkain, na konti or tubig. Just enough po kung meron mang malakas na lindol at saka may pagguho pong naganap ay kaya po natin na maka-survive. Number 2 is i-check po natin yung ating mga kabahayan, siguraduhin matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi ito. Kasi kapag merong pagyanig, posible po itong mahulog o mag-collapse. Kung meron naman po tayong pag-iimbak ng mga nakakalasong chemical at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog, ay iimbak po natin ito ng maayos. So pwede po itong matumba at mabasag at makapag-cause po tayo ng chemical leak. Sunod naman po siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Especially yung pong mga picture frame po natin, kung maaari lang po i-secure po natin yan. At dapat wala po yung ganung mga bagay sa ating mga kwarto, especially doon po sa may kama po natin kasi pwede po siya mahulog. Then, magkipag-participate lastly sa mga office and community earthquake drills kasi ito po yung ginagawa po natin para po mapaghandaan natin at saka matest po natin yung interoperability po ng mga ahensya. So yun po yung mga dapat natin gawin bago po yung pagtama po ng lindol. Sir Ronald, naalala ko yung mga earthquake drill, yung mga fire drill. Minsan hindi yan sineseryoso ng mga empleyado, no, ng mga estudyante. So dapat, meron pa bang mas dapat na coordination or partnership na gawin yung government agencies dito? Dahil yung iba kasi hindi nga nila sineseryoso yung NSED. Yes po, ma'am, it is evident na meron pong iilan na hindi po talaga sinuseryoso yung pagkanak natin ng ating earthquake drill. Pero po sa atin dito sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, we are doing our best po para mapaigting po natin yung ating pong campaign na mapaghandaan po itong si The Big One through the conduct po of NSED. Marami po tayong mga IEC materials po na pinapadala. And also, we encourage everyone to join us in the conduct of the
National Simultaneous Earthquake Drill. Marami din pong pinopost sa ating mga social media pages encouraging us also to participate. Kasi nga, itong lindol na to, wala po itong pinipili na oras, lugar, at walang pinipiling tao, pwede po itong mangyari kahit saan. So, yun po yung ating kailangan nating paghandaan. And true enough, na-experience na po namin dito sa rehiyon ng Caraga, yun nga po yung malalakas na paglindol. And we are also, masaya po kami kasi nga yung mga tao is nakikipag-participate naman during the drill. So, hindi na po kami masyadong nahirapan, especially nung po sa pag-evacuate nung ma-receive po kami ng tsunami alert. Sir, dito naman habang nagaganap yung lindol, ano yung mga dapat nyong gawin kapag nasa loob po niya ng gusali, kapag nasa kalsada, o kapag nasa loob ng sasakyan? Opo, during naman po sa paglindol, when you are inside the building, stay calm and do the duck, cover, and hold. So, yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Manatiling alerto sa mga banta ng panganib sa paligid. Sunod naman po is umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaaring mahulog o maaaring mabasag. Kapag matapos po ang pagyanig, agad natin na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. So, ugaliin po natin, especially kung meron po tayong mga laki, pumunta po tayo sa mall, secure po natin or alamin po natin saan po yung mga emergency exits para po doon po tayo lalabas kapag meron na po mga pagyanig na nangyayari. So kapag nasa naman tayo, when we are outside or in the open area, lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. And also, lastly, if you are in a moving vehicle, stop and exit the vehicle. So kapag nagmamaneho po tayo, itabi po muna natin ang ating mga sasakyan at lumabas. Siguraduhin din po natin sa pagtabi po natin ng ating mga sasakyan ay wala pong mga bagay or puno na pwede pong matumba patungo sa sasakyan na nakahinto. So yun po yung mga kailangan natin isip po kapag meron na pong paglindol o pagyanig ng lupa. Sir, last na on this topic, no, yung mga curious lang ako, yung mga kids, meron ba tayong mga data ng mga bata na mas parang alam pa nila yung gagawin kaysa dun sa mga adults, or they can help the adults pagdating sa mga ganitong situations? Sa data, ma'am, wala pa tayong concrete na data talaga dun sa statistics kung sino ba talaga yung mas nakakapalo, yung mga bata ba o yung mga adult. Pero, based on observation, meron po kasi tayong rating na binibigay po sa drills. After our NSED, binibigay po natin yung rating. Nakita po namin na mas malaki po yung rating na nakukuha po dun sa school na kinakandak po yung earthquake drill. So doon po natin makikita na participative po yung mga bata na silahok kasama po yung mga guro at mga pamunuan ng isang institusyon. Siguro yun po yung makikita natin sagot. And also po, kapag may lindol na po yung mga bata, mas nare-recall nila yung principle ng duck, cover, and hold. Actually, mas masunurin kasi yung mga bata, no, kaysa sa mga adults na. Sir John Larry, ano-ano naman po yung mga kailangan pa ng mga ahensya ng gobyerno para mapabuti yung pagresponde sa mga sakuna? Meron ba tayong mga pagkukulang na nakikita? Ayun po, kagaya po ng sinabi ko kanina, ang isa po natin kailangan i-improve is yung sa early warning, no, in terms of tsunami monitoring. Yun po yung sa FIBOS po na part, no, kailangan natin i-improve yun para mapabuti pa po natin yung paglalabas ng information to the public. At dito din sa DOST FIVOX, nagbibigay din po kami ng mga earthquake scenarios na kasalukuyan po na kasi sa kasalukuyan wala pa po tayong maasahang even sa ibang bansa, wala pa tayong maasahang technology or instrumento na makapagsabi kung kailangan eksaktong anong oras, petsa at lokasyon magkakaroon ng isang malakas na lindol. So mayroon po tayong mga earthquake scenarios na ibinabahagi po ng DOST PBOX sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas para maging gabay po nila, no, sa mga
pagpaplano po na ginagawa sa local government units. So kasama po sa earthquake scenarios yung pagbabahagi po ng panganib ng lindol, yung maaari pong mangyari tulad po ng pinakamalakas na intensity na nangyari po sa lugar, yung ground shaking, yung ground rupture, tsaka yung sa mga liquefaction and landslide, no. So malalaman din natin kapag mayroon po tayong earthquake scenarios kung ilan po yung maaring mamatay, masugatan, masirang mga gusali at yung mga halaga po ng epekto nito sa ating ekonomiya. So ito po halimbawa po nito yung scenario po na nangyari dito kapag mangyari po yung The Big One dito sa Metro Manila, yung kapag gumalaw po yung West Valley Fault na kung saan meron po itong habang 100 kilometers, no, na kung saan kapag nagkaroon po ng The Big One dito sa Metro Manila, maaari pong magdulot ng magnitude 7.2 na kung saan yung buong Metro Manila kasama na yung ibang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at saka yung Laguna ay magkakaramdam po ng intensity 8 na kung saan lubhang mapaminsala po ito at mahigit 30,000 po, kung hindi po ako nagkakamali, katao yung maaring mamatay at 14,000 katao po yung maaring lubhang masaktan kapag nagkaroon po ng The Big One. Kung sakali mang mangyari po yung The Big One sa Metro Manila. Sir Ronald, sa inyo naman po, on your part, ano po yung mga nakikita nyo pa na kailangan pa na para sa pagresponde sa mga sakunang ito? Sa amin po, sa Office of Civil Defense, being the one who manages the different types of disaster, sa tingin ko po ma'am ay meron naman po tayo enough na mga resources. Kasi nga hindi lang naman isang ahensya yung nagtatrabaho o gumagalaw kapag mayroong mga disasters na nangyayari sa isang lugar. Meron po tayong ginatawag na whole of the government approach kung saan yung mga member agencies po and even doon po sa ating mga non-government organization na partners ay handa pong tumulong sa atin na may pagbigay ng immediate response and relief sa ating mga nasalanta ng bagyo and even up to the recovery po na stage. So dito po sa atin sa tanggapan po ng Office of Civil Defense, nakikita po namin na enough na po yung resources na meron man sa atin ngayon para po mag-responde sa anumang klaseng sakuna na nangyayari sa ating bansa, particularly na rin po sa aming sa regiyon Parada. Sirs, sa tingin nyo, ano ang mga pwede nating gawing pagbabago para mas maging ligtas ang ating mga kababayan? Kailangan ba natin ng mas malawak na information drive, lalo na sa mga liblib na lugar na earthquake prone? Umpisahan po natin kay Sir Ronald. Yes po ma'am, tama po yan. Yun pong information drive na sinasabi po natin, isa po yun, ito sa key factor para po maging ligtas ang ating mga kababayan dito sa atin sa bansa. Yung Office of Civil Defense po, meron po tayo tinatawag na mga DINA materials na binibigay po natin, mga posters, materials, mga babala, and also the Disaster Preparedness Guidebook para po yung mga tao magkaroon po ng idea kung ano yung kanilang gawin bago, during at saka pagkatapos ng isang disaster. Isa-isa po yun, depende po yung anong klaseng sakuna po yung mangyari. And also, ang ating pong information unit or the public affairs office po ng Office of Civil Defense is doing the intense po na campaign to promote disaster preparedness po dito sa ating bansa. Meron po tayong mga Facebook page na active po para po i-promote yung mga IEC materials natin sa kahandaan po dito sa mga iba't ibang uri ng sakuna. So tama po yun na paigtingin po natin ang ating IEC advocacy campaign. Sa FIVOX part naman po, Sir John Larry. Sa amin naman po, yung best strategy po talaga to minimize yung pinsala po ng lindol ay yung preparedness. So dito po sa aming ahensya, meron po kaming division na kung saan yung trabaho po ay magbigay ng kaalaman, awareness at preparedness campaign. At isa na din po yung ginagawa natin ngayon hapon na kung saan marami po tayong tagapakinig na isa po itong magandang halimbawa na nagkakaroon tayo ng kaalaman patungkol po sa lindol, no? So sa PVOX din po, patuloy po namin pinapalakas yung information, education, and communication campaigns sa buong lugar sa Pilipinas para magbigay kaalaman at maging aware po yung publiko at saka yung communities natin kung ano-ano po yung dapat aksyon sakaling mangyari
ang isang malakas na pagyanig. So during earthquake events din o yung mga paglindol na nararanasan po natin ngayon, minsan madaling o mabilis kumalat yung mga rumors at hindi beripikadong mga impormasyon na maaring magdulot pa ng panic, no, sa ating mga mamamayan, na kung saan lalo na kapag doon sa mga napinsala na ng lindol, no. So maaari po nating iwasan yung mga ganitong mga mensahe para hindi na po magkaroon ng panic po yung ating ah, ah, kababayan po, sa especially doon po sa mga lugar na naapektuhan na ng lindol, kung hindi naman po kumpirmado o hindi hindi kumpirmado or hindi verified yung information na binibigay. Sir John Lery, ano-ano yung mga lugar na tinatawag na mga earthquake-prone areas? Bakit earthquake-prone yung mga naturang lugar na ito? Ano-ano yung mga kailangang gawin ng mga residente doon bilang paghahanda? Doon po sa mga lugar na mga yung earthquake-prone areas, marami po kasi tayo mga earthquake-prone areas. If we will look at yung Philippine map natin, mapapansin natin na maraming mga active faults and trenches sa buong Pilipinas, no. So kaya nagkakaroon tayo ng maraming paglindol, hindi lang sa Surigao at sa buong Pilipinas. Kaya importanteng pinapaghandaan po natin yung mga ganitong klaseng disaster. Sir, maliban sa Surigao del Sur, no, yung iba pang mga earthquake-prone areas, bigay po natin yung mga La Union. Ano pa po ba maliban sa bukod po sa Surigao, yung nangyari dun sa Cotabato, no? Mayroon tayong mga Cotabato fault system diyan sa area na yan. Meron din po tayo sa Masbate, no? Nagkaroon nung August 2020 na earthquake diyan sa Masbate, na kung saan gumalaw po yung latest segment ng Masbate at nagkaroon po ng magnitude 6.0 noong August 2020. And then noong 2017, nagkaroon din po ng Leyte earthquake sa may Ormoc City, Leyte. Nagkaroon po dyan ng 6.7. And then sa Surigao City noong 2017 din 6.5. And then nung Central Luzon earthquake sa may Zambales, nagkaroon ng 6.1 na earthquake. And then nung sa Basco, Batanes din, nagkaroon tayo ng series of earthquakes nung 2019, no. Yun po yung mga earthquake prone areas, na ilan lang sa mga earthquake prone areas dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa. May kinalaman po ba yung lindol sa maraming bulkan sa Pilipinas? Yung mga paglindol na may mga pag-aaral na yung mga lindol ay posible maka-apekto kapag malapit po ito sa isang aktibong bulkan, no, kagaya nung nangyari noong 1991 Pinatubo eruption, no. Bago po magkaroon ng Pinatubo, nagkaroon ng 1990 earthquake, no, na kung saan naapektuhan po yung sistema yung volcano system dun sa lugar, kaya nagkaroon po ng pagputok po, no, noong 1990 Pinatubo eruption noong 1991. Pero ito pong nangyari sa may Surigao, wala po itong kinalaman dun sa magkasunod na dalawang lindol na magnitude 7.4 tsaka magnitude 6.8, dahil yung pinagmulan po ng lindol ay tectonic, no. Yung pinakamalapit po na aktibong bulkan ay yung Mount Leonard volcano sa may Davao de Oro, na matatagpuan po na sa 110 kilometers po sa timog ng south of Surigao del Sur. So gayunpaman, bilang bahagi ng pamamaraan ng DOST PVOX, para magbigay din ng kaalaman na yung mga nagaganap po malapit sa isang aktibong bulkan
mahigpit po naming sinusubaybayan ang mga kaganapan sa lindol na maaring nauugnay po sa Mount Leonard, no, volcano at iba pang kalapit na aktibong bulkan po nito, yung Parker tsaka yung Matutong volcano. As of now, wala pa naman tayong ibang nakikita, sir. Apo. Kasi before magkaroon ng Surigao, mayroon din po tayong Sarangani earthquake nung nito lang. Which is ang malapit po na aktibong bulkan po doon is yung Mount Parker tsaka yung Mount Matutum. At wala naman pong Activity. hindi nag-trigger na connected po yung or maaring mag-trigger ng pagputok ng Parker tsaka Matutum. Okay po. Sir Ronald, malaki ba yung tsansa na magka-tsunami sa tuwing lumilindol? Ano ba yung dapat gawin kapag mayroong tsunami alert? Yes, ma'am. Malaki-laki din yung chance na magkaroon tayo ng tsunami after sa isang malakas na paglindol. Particularly kapag offshore yun po yung cause po ng paglindol natin. Sa amin po dito sa Offshore Civil Defense, kapag meron po kami namomonitor na lindol, kasunod na din po yung monitoring doon kung meron bang tsunami alert na ibibigay sa atin ng ating warning agency. So kapag pag meron po tayong na-receive po na warning po, agad po natin ini-inform yung ating mga partners sa ating mga local DRRM offices, yung mga LGU counterparts po natin. Kasi sila po yung frontliner or the first responder po sa kanilang mga constituents. So give them the warnings and also we monitor the progress also of the response. So para naman po sa ating mga kababayan, kung meron po tayong tsunami alert na na-receive, o meron naman isang tsunami na nangyari, una po natin ay tingnan is mag-observe po tayo, know the signs of an incoming tsunami. Tingnan natin kung ang lindol ba ito na may sapat na lakas para maramdaman, malakas ba yung pagyanig ng lupa. Second is tingnan natin yung karagatan, kung meron bang bigla ang pagbaba o pagtaas ng tubig dagat. And sunod naman is pakinggan natin kung meron ba tayong dagundong na palapit na tsunami or yung tinatawag na roaring sound. And lastly, stay on higher grounds, no? Do not stay in low-lying coastal areas after a strong earthquake. Move to higher grounds immediately. Lumikas po tayo doon sa matataas na lugar natin. And also, sa atin pong mga tsunami-prone areas, meron na po tayong naka-install doon ng mga warning materials po na nilalagay doon na itong lugar na ito is mapanganib for tsunami. And sunod naman po is huwag pumunta sa tabing dagat upang panuorin o kuhaan ng larawan ang isang tsunami. So, alalahanin po natin na ito po ang tsunami po ay malalaking alon kapag ginawa po ng mga kababayan po natin na magkuha ng picture doon or ng video para tingnan po yung tsunami ay maabutan po sila. So, pag meron na po tayong alert na na-receive, immediately evacuate the area and go to a higher ground para po maging safe po tayo sa posibleng epekto po ng tsunami. Yan mga kababayan, tandaan natin yung mga bilin sa atin ng ating mga otoridad, no? Huwag nating kalimutan yung mga naunahin natin yung ating mga safety bago ang pagpipicture, bago yung ibang bagay. Okay, may sapat po ba na panahon yung mga residenteng apektado ng lindol na lumikas sa ligtas na lugar kung meron mang tsunami? Based po dun sa ating assessment na kinandak last fourth quarter EDSED na drill, meron po silang sapat po na yung lead time po para makapag-conduct ng preemptive evacuation prior po sa impact ng isang tsunami. Although we cannot calculate kung gaano kabilis yung pagtama ng isang tsunami right after the earthquake. Kami, pag nakareceive kami ng alert or immediately doon sa mga tao na living near the coastal areas, automatic natin yung binibigyan ng warning o babala na mag-preemptive evacuation. Baka merong isang tsunami po na mangyari. Tapos, isa din doon na kagandahan is yung drill na kinandak natin para po sa mas faster na coordination at saka yung pag-responde na rin po. Kung babalikan yung nakandak natin na fourth quarter incident doon po sa kandag, nakita ko po na yung mga tao is organized na po sila sa pagkandak natin ng preemptive evacuation. Meron na po silang pick-up point kung saan kinukuha po sila ng response vehicle ng mga local government units
para po dalhin sila sa mataas na lugar or yung higher ground na sinasabi. And also po yung traffic flow and traffic management is importante din po yun para po maiwasan po natin ang mga aksidente na pwedeng mangyari sa ating pag-evacuate. So yun po yung mga preventive measures and preparedness measures na ginagawa po ng ahensya in partnership po ng ating mga local DRM offices, the local government units, at saka dun po sa ating mga partner agencies. Sirs, ano yung mga dapat bang gawin after lumindol? Kasi usually, di ba, yung iba namang earthquakes, walang aftershocks. Yung iba, merong mga aftershocks katulad nito, sobrang dami ng aftershocks. Ano po ba yung mga dapat gawin matapos yung maramdaman yung lindol? Actually po, ako po yung unang sasagot muna. So, Sige, sir. after po nung malakas na lindol, yung gagawin po natin, first is stay alert for aftershock. Baka may aftershock pang susunod doon sa malakas na lindol na yun. Next is, suriin ang iyong sarili at ang mga kasama kung may tinamong pinsala. Tapos kung may tinamong pinsala man yung family members mo, magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Next is, unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Dito naman po ito sa pag-identify natin ng prioritization needs. Then, sa sunod naman po is, kapag nasa tabing dagat at may mga banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. So, ito po yung binabalik-balik natin na reminders o paalala sa ating mga kababayan, especially those who are living near the coastal barangays or coastal area. Then, sunod naman po is suriin kung may mga natapong nakaklasong chemical at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Kasi dito po na-experience po natin, meron po isang hospital dito na right after po ng earthquake, meron pong sunog na nangyari. So, dun po din sa ating mga kabahayan, we also encourage you to check kung meron bang mga chemical leaks o merong gas na nakatagas dyan para po maiwasan yung sunog natin. Then, huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. So, kung nasa isang malaking establishmento po kayo or i-resume po ninyo yung pagtatrabaho ninyo, huwag muna, magkandak po muna kayo ng assessment dun sa integrity po ng building na inyong papasukan. At kung sa inyong bahay naman po is i-check din po ninyo kung ligtas pa yung bahay ninyong balikan or manatili na lang kayo sa evacuation center. And then, suriin ang mga linya ng tubig at kuryente para sa maaaring pinsala. So, kung malakas-malakas yung paglindol, i-check din po natin. Including na rin po yung mga electrical lines at saka yung gas lines or LPG tanks natin at saka dun po sa linya ng tubig natin. Baka meron po mga leaks doon. So, yun po yung mga paalala natin po pagkatapos po ng isang malakas na lindol. Sir John Larry, meron po kayong madadagdag dito, sir? Okay, so mukhang nasabi na po naman na lahat ni Sir Ronald, no? Idadagdag ko na lang na yon, we are expecting pa ng moderate to strong aftershocks dun sa epicentral area at yung mga aftershocks po nito ay maaari pong tumagal ng araw hanggang buwan, no? At ilang po dito ay maaari pong maramdaman ng ating dun sa lugar kung saan po nangyari yung lindol. Kaya ang nire-recommend po namin na dapat po ang mga tao ay protektahan po ang kanilang sarili at magsagawa po ng duck cover and hold po, no, palagi kapag nakaramdam po ng strong ground shaking, no. And then yon, as mentioned by Sir Ronald, yung importante dun sa ating communities, no, specifically dun sa mga structures na naapektuhan ng malakas na lindol na kung saan very visible na or mahina na po yung mga structures na yon, nasanhi ng magnitude 7.4 at 6.8 earthquakes, kailangan po magkaroon po ng damage assessment yung ating mga municipal engineering office para ma-inspect po at magbigay po ng advice sa ating mga constituent kung ligtas pa pong balikan yung ating mga gusali o tirahan.
to wrap this episode lang po, no, sirs, ano po yung mga gusto nyo sabihin sa mga Pilipino na nangangamba sa kanilang kaligtasan bilang hindi naman natin alam o hindi naman natin mapipigilan ang pagpasok nitong mga sakunang ito sa ating bansa? Mag-upisa po tayo kay Sir John Larry. Yung ito, given na ang Pilipinas po ay ay kabilang po sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, na kung saan madalas pong pangyarihan po ng lindol, no? So ganun pa man, dahil sa ang lindol, gaya nga ng kamatayan na hindi natin alam kung kailan darating, ang pinakamabisa pa rin po na gawin natin ay lakipan po natin ng paghahanda o panalangin sa Panginoon sa tuwing may malaking sakuna. Buhay po kasi ang nawawala, no? Maaring mabawasan po natin ito, yung loss of lives, kapag meron tayong preparedness na tinatawag. Mahalagang meron po tayong maayos na pagpaplano, hindi lang po sa sarili, sa sarili, sa bahay, pati na rin po sa iba pang mga institusyon o pampublikong institusyon, bago pa man mangyari po yung isang malakas na paglindol. So kailangan din natin paghandaan ang paglindol upang mapangalagaan ang kapakanan po ng ating mamamayan, no? Hindi man natin alam kung saan at kailan maaring mangyari yung lindol, maaari naman nating matutunan at maituro yung mga kaukulang kilos upang mapaghandaan po natin ang posibleng pagtama ng mga kalamidad kagaya po ng paglindol. Yan. Thank you so much, Sir John Larry. Sir Ronald, kayo naman po. Yes, ma'am. Dito po sa amin sa Caraga Region, ang Caraga Regional Disasters Reduction and Management Council, sa pangunguna po ng ating butihing OCD Regional Director Liza Armaso, ay lagi pong nakahanda sa pagmonitor at pagresponde sa iba't ibang uri ng kalamidad na maaaring manalasa o mangyari sa ating rehiyon. Lalo na ngayon na we are experiencing the aftershocks po noong malakas na paglindol. Ang mga member agencies, both national and regional line agencies, ay masusi pong nagko-coordinate sa ating tanggapan para po mapaabot natin ang kaukulang assistance sa mga apektado ng sakuna sa mas mabilis at epektibong pamamaraan. Gusto din po namin ipaabot doon po sa publiko na ugaliin po din natin ang pag-monitor po sa ating kalagayan. Particularly po sa mga earthquake information po na nilalabas po ng ating mga reliable po na warning agencies katulad ng DOST, PBOX at saka po ng Office of Civil Defense po, para po sa mas accurate at validated po na information. Kasi po marami na rin pong mga naglalabasan ngayon na unvalidated na information na kung saan nagdudulot lamang ito ng panic o trauma sa ating mga mamamayan. Again po, I remind the public po na doon lang po kayo makinig or mag-rely sa information coming from DOST box at saka sa Office of Civil Defense po. Kami po yung nagbibigay ng mas accurate po na earthquake information at saka yung real situation on the ground po. In line with this monitoring sa 7.4 magnitude earthquake na tumama po dito sa amin sa Caraga Region. Maraming pong salamat. Ayan, maraming salamat, sirs. Maraming salamat, Sir John Larry and Sir Ronald, sa pag-accept ng aming invitation for this at mabigyan natin ng tips, mabigyan natin ng paglilinaw yung mga naranasan nating mga sakuna at para maging ready na rin tayo, no? Parang isang tool na rin ito para para gawin nating prepared ang mga tao. Maraming salamat po. Salamat din po. Maraming din po salamat. Ang mga sakuna katulad ng lindol, hindi yan mapipigilan pero mapaghahandaan. Kaya marapat lang na matuto tayong makinig sa mga eksperto dahil sila ang higit na nakapag-aral ng tungkol dito. Sa ating mga otoridad naman, naway bigyan natin ng mas pansin pa ang pagpapabuti at mga kahandaan sa mga ganitong sakuna dahil ang buhay ng bawat Pilipino ay mahalaga.
Dito po nagtatapos ang aming talakayan sa mga may init na isyong nakakaapekto sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Sa pagbabago para sa pag-unlad, isulong natin ang reforma sa gobyerno. Maraming salamat po.